Which sentence is correct? A. Salvation is about what Jesus did on the cross. B. Salvation is about what Jesus had done on the cross. So, diri sila nag-vary. Kanisha is simple past, and then this one is past perfect. Kaya na ang may had. Actually, we have to look at two aspects ani nga sentence. The first one is the grammatical construction, and the second one is the theological view. Unahon nato ang grammatical construction. Both sentences are correct grammatically. Kay kaning pagkamatay ni Jesus was done long time ago, and then it was completed. So, simple past yun ang himuon. Kay single action ra pud siya, no? Mo man na ang para sa simple past. So, did ni siya. Kay past tense man ni og do. The other one is expressed in past perfect. And we already know nga ang past perfect, kung naay had, mag-signal siya sa ato nga duha ka actions ang nahitabo. Unya kanang naay had ang nauna. But look at this one. Murag isa raman ang action, no? Kaning manggod nga sentence, naa siya ginatawag nga hidden phrase. Isa ni siya sa mga exemptions sa paggamit og past perfect. Kay naay tay mga inistoryahan usahay nga understandable na mag-imply na siya nga ani nga idea bisag wala lang siya giapil sa sentence. For example, this one. Ang hidden daw nga subject and action ani is ikaw nga gasulti. So ikaw og ang word nga sulti. Moingon daw ka nga, I am telling you that salvation is about what Jesus had done on the cross. Or pwede po ka maingon nga, I believe that salvation is about what Jesus had done on the cross. Kasulti ani, ikaw gyud or kanang speaker, no? So, grammatically, correct siya. Kay, una ning nahitabo, usa ni sulti ang speaker. Usa siya niingon nga, I am telling you, or usa siya niingon nga, I believe, no? So, duha gyapon siya ka-actions. Kung siya na ay invisible, ginatawag nilang invisible phrase. Pero let's go to the theological view. Theologians view the death of Christ on the cross or salvation as single, perfect, and complete. Meaning, pagkahuman atong pagkamatay ni Kristo, wala na lain nga action nga gihimo si Kristo. The requirements of salvation gihimo na ni Christ. Muna nga moimbito ta nga magsakripisyo kay aron masalba ang uban, dili naman na pwede. Kay bisan pag-usaw na tog sakripisyo, di man gyud nato masave gani atong kaugalingon. Dito gyud ta point sa cross ni Jesus Christ pagkamatay niya sa cross. So Jesus already did. Ingon man gani siya nga paghuman tong hapit na siya mamatay siya, it is finished. So the action is finished. Wala nay makadugang ato para makasave sa tawo. I hope mo agree mo na ako ana, no? Mauna. So kung diri sa duha kaning did ama, diri ta sa ikaduha, mo istorya salvation, pwede nato gamiton ang had done kung narrative. For example, moingon si Paul nga, o kamo dili na mo under the law, tungod kay gihimo na ni Kristo sa cross ang requirements sa law. So duha to ka action. Si Paul niingon, tapos si Jesus gihimo niya ang requirements sa law. Or kung sa in English pa, Paul said to the Gentiles that they were no longer under the law because Jesus had already done the requirement of salvation on the cross. Kani manggod had done, mag-expect pagyutang na ay lain. Pero wala na may laing gihimo si Jesus Christ. So gamiton lang siya kung i-relate. For example, katong atong kanta, katong what you've already done. And I praise you for what you've already done. O, kay nagpraise ta sa Ginoo tungod kay unang nahitabo na ay gihimo si Ginoo, ang Ginoo sa ato. Gisave ta sa Ginoo. Mo na nga ato siya nga gi-praise. So kung magsulti ta og salvation nga kanang about salvation gyud, this should be used.
Kay sa makalibog man no sa ato ang theology, makalibog man sa ato ang faith nga humana niya karon naa pa daila ang gihimo kay hadan man ang gamiton. Dapat kani gyud kung maistorya ta og salvation. Pero kung mag-relate ta unya unsay epekto sa gihimo ni Kristo sa atong kinabuhi, pwede ni gamiton. Kay duhaman, no? Duhaman una gihimo ni Kristo, sunod ang epekto nato. Gets ninyo? So, akong summarize ha nga grammatically both are correct. Pero theologically mali ni. Mura ba na siya og ingon nga the sun is cold. Tama man, subject, tapos is, tapos adjective cold. Pero ang idea is wrong. Di ba? Ang idea is wrong. Kadi maguna cold ang sun. Init mo gud ng sun. Wrong. Mura po na dire. Both are grammatically correct. Pero ang theology nato diri is wrong. Kani gyud ang pinaka-insakto. I hope na-explain ako maayo.